Mahal, tayo po'y dadako na po sa napakahalagang bahagi po ng ating pong managawain, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Dadalhin po sa atin ating po beloved ordained preacher, Brother Boy Kaluya. Amen. Amen. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved MC, beloved Greg Mascarinya. At ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, ay para sa ating Diyos na pinaglilingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At nagpapabot din po kong dumaling paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Meda, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, mga apo at mga manugang na ating beloved pastor. At patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng mga minamahal nating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga kapatiran sa ibayong dagat, mga kapatiran natin sa iba't ibang panig ng mundo, maligayang panonood po. Kumusta po kayo dyan? At ingat po. At mga minamahal, nais ko po tayo magsimula sa panalangin upang maunawaan po natin ang banal na salita ng ating dakilang Diyos. Tayo po muna yung manalangin, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mahal Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian. Linisin mo po ang aming puso. Mahal Panginoon, pahiran mo ng iyong banal na kamay ang aking labi, mahal Panginoon, upang ang mga banal mong mga salita, mahal Panginoon, ay maging makapangyarihan. At dalangin po namin, dakilang Diyos, ipuin mo lahat ng mga nanonood, mga nakakarinig ng mga salita, bigyan mo sila ng pananampalataya, maging sa mga may taglay na karamdaman. Pag-imalaan mo po sila, mahal Panginoon, na matanggap nila ang kanilang kagalingan, mahal Panginoon, sa pananapanalangin po na aming beloved pastor. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name, amen and amen. Kurin po ang ating pinakamamahal pa naman minamahal, kahit libuksan po muna natin ating pambungad na talata dito sa 1 Kings chapter 13 verse 21 at Jeremias 6:19. Dito po sa Unang Hari, ang Kabanatay 13, talatay 21, ganito po ang pagkasabi. At siya'y sumigaw sa lalaki ng Diyos na nanggaling sa Huda, at sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon, sa parang ikaw ay naging manunuway sa bibig ng Panginoon, at hindi mo iningatan ang utos na inutos ng Panginoon sa iyo. Sa Jeremias 6:19, iyong pakinggan o lupa, narito ako'y magdadala ng kasamaan sa bayang ito na bunga ng kanilang mga pag-isip, sapagat sila hindi nangakinig sa aking mga salita at tungkol sa aking kautusan ay kanilang itinakwil. Amen. Amen. Purin po ang ating pinakamamahal pa naman minamahal. Ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating reasons why people disobey God. Mga dahilan, maminamahal, bakit ang mga tao po, maminamahal, ay nakalalabag sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, maminamahal, katulad po na nabasa po natin dito sa banal na kasulatan, na kaya ang tao po, maminamahal, ay nakalalabag sa utos ng mahal na Panginoon, ay hindi po nila pinakikinggan ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi nga rito, inyong pakinggan o lupa, narito ako'y magdadala ng kasamaan sa bayang ito na bunga ng kanilang pag-iisip, sapagat sila hindi nakarinig o hindi nakinig ng aking mga salita at tungkol sa aking kautusan ay kanilang itinakwil. Kaya nga, sabi ng Biblia, maminamahal, ang dahilan po, bakit nakalalabag po ang tao sa utos ng Diyos dahil ayaw pakinggan ang salita ng Diyos. Yun lamang hindi ka makinig, maminamahal, ayaw na ng malapanon, galit na siya. Kaya nga sabi, magdadala siya ng mga kasamaan dahil sabi rito, hindi sila nakinig ng aking mga pananalita. Kaya dito po maminamahal sa ating po mga tatalakayin, sabi po dito sa mga puntos na ating pong mapapakinggan, dito po, ito po yung mga matibay na dahilan bakit ang mga tao po sumusuway sa utos ng Diyos. Ang una-una pong dahilan, maminamahal, ito pong deception. Yung deception, sabi po rito sa Jeremias 9 talatang 6, dahil sa pandaraya. Dahil sila ay nadaya
Sabi rito, Jeremias 9:6, at sundan natin yung Mateo 24, talatang 4 hanggang 5. Kindly, pakibasa. Dito po sa Jeremias, Kabanata 9, talatay 6, ganito po ang pagkasabi. Ang iyong tahanan ay nasa gitna ng pandadaya. Dahil sa pandadaya ay ayaw silang kumilala sa akin, sabi ng Panginoon. At dito po sa Mateo, Kabanata 24, talatay 4 hanggang 5. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Amen. Amen. Yan po, maminamalang pangunahing dahilan, deception. Deception. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, mag-ingat po tayo. Mag-ingat tayo. Sabi rito, mga minamahal, mag-ingat kayo at huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan. Magsisiparito sa aking pangalan, gagamitin ang pangalan ng mahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, sa pandaraya. At ang sabi pa, ako, at magsasabi na sila mismo ang Kristo. Magpapakilala pa sila na sila'y anak daw ng Diyos. Sila ang Kristo at ililigaw, mga minamahal, ang marami. Mga minamahal, nakita nyo dito po sa mga kababayan natin dyan sa Davao, talagang nakikita na yung kahindik-hindik na katotohanan, pero talagang iba po talaga pag naligaw. Iba talaga pag nadaya, mga minamahal, ilalaban mo ng kamatayan. Hanggang kamatayan, mga minamahal, yung iyong leader, kahit nung naghuhumindik na yung katotohanan na talagang siya po ay bulaang mangangaral, bulaang Kristo. Sabi, magpapakilalang sila ang Kristo. Pero ganun pa man, maminamal, talagang grabe po ang pandaraya, grabe po ang nagawang pandaraya sa kanila. Kahit alam nilang gumawa ng karumal-dumal na kasalanan, nakagawa ng mga iba't ibang krimen, maminamahal. Ganun pa rin, maminamahal, talagang ipinagtatanggol pa rin nila. Handa silang mamatay para sa kanilang leader. Yan po ang unang dahilan, deception. Bakit, mga minamahal? Bakit nadaya ang mga taong ito? Sabi, by listening wrong people. Yung nakikinig sila sa maling tao. Sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa Mateo 10:16, sabi, narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Magpakatalino kayo gaya ng ahas at pakitimtiman gaya ng kalapati. Be wise as a serpent, be harmless as a dove. Sapagkat, maminamahal, sabi ko nga po sa inyo, tayo ay katulad ng tupa, sabi, na nasa gitna ng maninilang lobo. Ang tinutukoy na maninilang lobo rito, maminamahal, yung mga false prophet, mga false teacher, yung mga bulaang Kristo, bulaang mangangaral. Napapaligiran tayo ang katumbas ng ng 10 tunay na mangangaral ay katumbas ng 10,000 mga bulaang propeta. Ganyan po ang katumbas niyan, maminamahal. Kaya nga, sabi rito, by listening wrong people. Kaya makikita niyo po, maminamahal, talagang pasama na pasama ang mundo natin, maging ang mga tao, sapagkat sabi ng Biblia, maminamahal, sila ay nakinig sa mga masamang mga ngaral. Listening wrong people. Sabi rito, maminamahal, yung pinaka-worst na deception, sabi rito, maminamahal, the worst deception is believing that disobey God will not bad result. O God will not punish. Nakikinig sila na ang Diyos ay hindi marunong magparusa. Ang Diyos, maminamahal, ay punong-puno ng pag-ibig. Hindi buong katotohanan yun, maminamahal, dahil ang totoong mangaral ay nagtuturo po ng kabutihan ng Diyos at ng kabagsikan ng Diyos. Sabi na Roma 11:22, behold the goodness and the severity of God. Masdan mo ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Dito po sa banal na kasulatan, meron pong dalawang katangian ng mahal na Panginoon. Kung sa pag-ibig ang pag-uusapan, walang makakaigit sa pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang buhay, nagatawan tao siya para tayo iligtas. Para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling niya sa kalangitan. Pero, mga minamahal, sabi, masdan mo rin naman
ang kabagsikan ng Diyos. Kaya nga, maraming mga kalamidad na dumarating, may mga dumarating, mga minamahal, mga epidemya, dumarating po, maminamahal, yung mga malalakas na lindol na yan po'y bunga ng galit ng Diyos. Kung mababasa natin sa Isaias 13, talatang 13, yan po'y bunga ng galit ng Diyos. Kaya sabi rito, kung mababasa po natin Roma 11, talatang 22, sabi, masdan mo ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. At idagdag natin ng Isaias, Kapitulo 13, talatang 13. Kaya hindi, basahin natin. Dito po sa Roma, ang kabanatay 11, talatay 22, ganito po ang pagkasabi. Masdan mo nga ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa mga nangahulog, datapwat ang kabutihan ng Diyos ay nasa iyo kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan. Sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. Sa Isaias, kabanatay 13, talatay 13. Kaya't aking panginginigin ang mga langit at ang lupa ay yayanagin mula sa kinaroonan sa puot ng Panginoon ng mga hukbo at sa karawan ng kanyang mabangis na galit. Amen. Kaya yung mga lindol na yan, maminamahal, malalakas na bagyo. Malalakas na bagyo, gaya ng nakasulat sa Jeremias 25, talatang 32 at 33. Kaya nagpapadala ng mga malalakas na bagyo, Panginoon, dahil sa galit. Dahil sa galit. Sabi ng Biblia, behold the goodness and the severity of God. Kaya nga maraming mga tao po, maminamahal, ang nadadaya. Dahil sabi ng Biblia, by listening wrong people. Pinakikinggan nila yung mga bulaang mangaral. Gayong pinag-iingat tayo. Mga minamahal, makikilala nyo ang mga totoong mangaral. Nagtuturo po yan ng takot sa Diyos. Na magkaroon tayo ng dakilang takot sa Diyos. Nagtuturo po sila ng righteousness, ng holiness, ng judgment, ng salvation. At walang ibang itinuturo, maminamahal na daan ng kaligtasan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sapagat walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan ng mahal na Panginoong Kristo. Hindi po yung tinutukoy sa Davao, hindi po yan. Mga minamahal, ang totoong mahal na Panginoong Kristo, maminamahal, yan po'y nasa langit na. Once upon a time, nakapiling ng tao dito sa lupa, namatay sa krus, maminamahal, upang iligtas tayo sa kasalanan. Kaya nga, ang totoong anak ng Diyos, ang totoo maminamahal na Kristo, maminamahal, yung pong namatay ng 3 araw at bumangon muli sa mga patay. Hindi yung taong takot mamatay. Hanggang ngayon nagtatago. Kaya sabi rito, maminamahal, basahin po natin, behold the goodness and the severity of God. Sabi ng Ikalawang Tesalonica 1, talatang 8 hanggang 9, sabi po rito, maminamahal, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Pag hindi tayo, mga minamahal, nakikinig, hindi tayo sumampalataya sa Ebanghelyo, sabi ng Biblia, tayo po, mga minamahal, ay parurusahan sa pamagitan ng nagniningas na apoy. Sabi po rito, 2 Thessalonians 1, 8 and 9. Dito po sa Ikalawang Tesalonica, ang kabanatay 1, talatay 8 hanggang 9, na maghiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Sa 9, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalulatian ng kanyang kapangyarihan. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga, yung mga bulaang mangaral, sabi rito, maminamahal, yung believing that disobey God will not bad result or God will not punish you. Nagtuturo sila na hindi nagpaparusa ang Diyos. Nagtuturo sila na kahit labagin natin ang utos ng Diyos, mga minamahal, hindi tayo parurusahan ng Diyos. Pero ang katotohanan, sabi ng Biblia, mga minamahal, ang puot ng Diyos ay mahayag buwat sa langit. Sabi dito,